Hi guys, good morning. So it's Monday. Pero guys, may i-share lang ako sa inyong experience ko about GCash, tapos para magkaroon din kayo ng awareness, no, at para mag-ingat tayo para hindi tayo ma-scam ng mga scammer, kasi magagaling na mga scammer ngayon guys, grabe. So meron kasing lately kasi may nag-send sa akin ng may na-receive akong text from GCash talaga. So pakita ko sa inyo kung ano to, ha. So ilalagay ko lang sa screen. So ganyan siya guys. So, meron daw akong na-receive na 47 ayuda, DSWD ayuda via GCash. Please check your balance or update via. Meron siyang link na binigay. Okay? So, ito talaga guys, ay legit talaga siya na GCash text. Kumbaga, nasa GCash siya na text. Kasi dito pumapasok yung mga transaction ko eh. So, dito sa GCash sa number na to pumapasok lahat yung cash in ko, lahat ng aking transaction, kung may cash in ako, may na-receive ako sa EasyPay, dito, pati OTP, dito ko na-receive. Pero, how come, na dito sa GCash na to, pumasok yung text ng scammer. So, kahit sa legit na site, merong nakapasok ng mga scammer, ganun na sila kagaling. Ngayon, bago ko, yung nabasa ko to, syempre nagulat ako, nag-isip ako, bakit yung GCash, magsisend ng ayuda, wala naman akong. Diba pag binigyan ka ng ayuda ng DSWD, syempre kailangan na-inform ka na may tatanggapin ng ayuda, diba? So nag-isip ako, wala namang nagsabi sa akin na may ayuda akong tatanggapin. Tapos chinek ko yung balance ng aking GCash. So chinek ko yung history, walang pumasok ng 47, chinek ko yung notification, yung text, walang pumasok. Tapos kinumpute ko yung mga oras na yan, around 7, ano kasi yan, 7:26 PM. So yung oras na yan, hinanap ko doon sa notification sa text. Kung mga around na oras na yan, may pumasok na 47. Kung hindi man siya nag-reflect doon sa text, inadagdagan yung aking balance. Walang nadagdag. So talagang sabi ko, scam to. So yun guys, ingat kayo sa mga ganitong text, kasi kahit sa mga legit na mga site ay nakakapag-penetrate ng mga hacker. Ngayon, pag kunwari, hindi ka atat na atat ka o excited ka dun sa ayuda mo, di ba? So, i-click mo yung link na yan. Pag kinlik mo yung link na yan, talagang sigurado panigurado, ma-hack na yung account mo sa GCash. Kaya, sa mga ganitong sitwasyon na may nare-receive kayong ganyan, wag kayong agad maniniwala. Lalo na sa mga GCash, BI, minsan sa mga BDO, BPI na mga text, akala nyo legit na, hindi ho guys. Kasi experience ko lang nung sa asawa ko, about sa credit card naman niya. May tumatawag sa kanya gamit ang BDO, or may gamit ang BDO. Talagang akala niya legit, pero alam naman niya yun na may mga ganun talagang scenario, kasi hindi lang first time nangyari sa kanya. So, alam nila yung information. Pag nadagdagan yung asawa ko ng credit limit, alam nila, sinasabi nila na may ang credit limit mo, ganito na, tapos meron ka ng mga previous na ganitong halaga. Pag in-update mo po yung account mo, mayroon ka matatanggap na voucher na napakalaki. Talagang iniinganyo ka nila doon sa amount na offer nila, kapalit yung information mo. Pero alam na nila information mo guys, kasi kunwari pag bago yung card ng asawa ko, may tumatawag na dyan. So ang hinihingi nila lagi, pag nag-uusap sila ng mag-asawa, pag nakausap ng asawa ko, ang huli nilang hinihingi sa'yo, kasama ng information na is yung safety number, safety feature dun sa likod ng credit card. Diba sa likod ng credit card may 3 number? Dati ang tawag dyan, diba nila, yung safety feature or yung 3-digit number. Ngayon, ang tawag na nila ngayon is yung batch number. Syempre, aware naman ng asawa ko na napaka-importante yung, kaya minsan sinasabi niya, bakit yung hinihingi? Yung bako nagsasabi, hindi pwedeng ibigay yan sa iba. Yun, binababa na niya yung call. So, yun, legit na number yun, ha? So, laging ganun, guys. Nakakapagtaka lang kasi alam na alam nila yung information mo lahat. Maliban lang dun sa 3 number na sa likod ng card. Pag natakatanggap yung asawa ko ng additional credit limit, tatawag yan. Pag may dumating na bagong card, tatawag na naman yan. Ganon. So, hindi lang BDO, kahit BPI, kahit ibang bangko, ganon. Ganon na ganon ang senaryo. Kaya mag-ingat kayo. At din ako sa TikTok na call naman, yung ang nangyari is parang yung number ng anak niya, mismo yung tumawag, pero iba ang sumasagot na laki. So, how come, diba? How come nang naging ganon ng mga bili mo number ng anak mo na hack. Kaya ganun. Kaya napanood ako sa TikTok na ganun. So, talagang may mga hacker na ang gagaling na kahit mga legit na site ay na-penetrate na nila. Kaya kayo guys, pag may nag-chat sa iyo mga Gcash o Paymaya man yan, tapos may mga link na yan, wag nyo pong i-click. Kasi pwedeng scammer yan. Kasi hindi naman talaga nagbibigay usually mga malalaking company kagaya ng Gcash ng mga link usually doon na mismo sa app nila yung ginagawa, diba? May mga promo sila doon na sa app. Kaya wag kayong maniniwala sa mga link kahit ng mga legit na site na yan, ha? Kasi iba na ang panahon ngayon guys, na lang nag-i-evolve na at upgrade na rin yung scammer, ha? Kaya yun, kaya ayan guys, para ma-aware lang po kayo. Sige, thank you sa panonood. Sana may nagkaroon ng kayo ng idea
magkaroon kayo awareness. Kaya see you again next time. Bye!